mahal ko po ang apo niyo. Hindi ba hahalik sa akin ang magiging asawa mo, Carlos Miguel? Hindi ka ba nasisiyahan na nakakita ng matinong lalaki ang anak mo? Nainggit ako na nakatagpo siya na lalaking seryoso sa kanya. Ang ganda-ganda naman dito. Ito kinasal si Mama at Papa. Dito rin tayo kakasal. Kung hindi ka pumasok sa buhay namin, malamang pinakasalan na ako ni Carlos Miguel. Alam mo kung sino nagsiswitch ng ilaw? Cecilia? Si Carlos Miguel. Siya ang papatay sa'yo. Cecilia! Cecilia! Nasaan bang balita? Carlos Miguel! Lola Vic, Cecilia. Pare, ano ba nangyari? I don't know. Hindi ko alam. Biglaan lahat ng nangyari. Kinuha ko lang yung in-order mong pagkain, di ba? Di ba, lumabas lang ako ng bahay. And then, pagbalik ko, bigla sumabog na lang siya. Lola, I don't know what happened. Bigla na lang siya sumabog. Hindi, pumasok ako para iligtas si Cecilia. Lola, dinaganan siya ng boxe. Pero at least naprotektahan naman yung katawan niya. Pero Lola, yung mukha niya. Ina, alam mo, kasalanan ko to eh. Kung inayos ko rin yung pagkain na in-order mo, sana hindi mo siya iniwan. Iho, how's Cecilia? Lola, she's still in the operating room. I don't know what's gonna happen. Hindi ko pa alam yung results. Have you informed her family? Tinawagan ko na po si Esmeralda. Yung kaibigan po niya. Aling Mariana! Aling Mariana! Esmeralda, ano nangyari? Bakit? Mariana! Nakilalim mo kang. Nakikipag-inuman. Bakit? Si Cecilia! Anong nangyari kay Cecilia? Aling Mariana! Ito ang sumagot ng inumin natin, ha? Balita ko, mayaman ang mapapangasawa ng anak mo. Ay! Tama? Tama. Hindi ko kailangan pera ng lalaking yun, ano? Aling Mariana! Saan ka pupunta? Aling Mariana, kanina po po kita hinahanap. Meron akong masamang balita tungkol kay Cecilia. Wala kang pakialam doon. Ano ba yan? Huwag naman kayo manggulog. Nag-iinuman kami dito, eh. Tama na, huwag niyo nang painom si Aling Mariana. Aling Mariana, si Cecilia po. Ano nangyari sa kanya? Nasabugan ho siya. Aling Mariana, hindi ko po alam kung ano yung buong detalye, pero nasabugan daw si Cecilia at nag-aagaw buhay siya sa ospital. Mari, yung anak mo. Aling Mariana. Sabugan daw. Samahan niyo ako. Samahan niyo ako. Ayon sa initial investigasyon namin, yung isang tangke ng gas sa kusina, yun ang pinagsimulan ng pagsabog. Oh, sino naman gumalaw nun? Si Cecilia lang ho ang nandun sa bahay. Sir, baka may kalumaan yung tangke ninyo kaya nag-leak. O kaya naiwan yung bukas. Eh, dapat naamoy ko na yun nung dumating ako. Kaya nga ho, sir, baka naiwan ho yung bukas. Si Cecilia nga lang yun nandun sa bahay. Hindi naman kami magluluto. Teka, Alvin. Hindi naman kami magluluto eh. Hindi namin ginalaw yung tangke. Huwag ko kayo maglala, Mr. Altamonte. Iimbestigahan namin ito na mabuti. Sige po. Okay, I'm sorry. I'm sorry. Okay, look, gusto ko lang malaman kung paano ito nangyari. Sige, sir. Isensya na rin ako, Tara. Carlos Miguel. Si Mariana. Gusto ko makita anak ko. Nasaan siya? Nasa operating room pa ho. Hindi pa binabalitaan ng doktor. Sorry. Carlos Miguel. Siya ba yung nanay ni Cecilia? Ay, Aling Mariana.
Ito po si Lola Victoria. Ikinalulungkot ko ang nangyari. Pero, huwag kang mag-alala. Hindi namin pababayaan si Cecilia. Salamat po, madam. Diyos ko. Huwag mong pababayaan ang anak ko. Iligtas niyo siya. Laki ng kasalanan ko sa kanya. Sa kanya ko dinaanan lahat ng galit ko sa ama niya. Pwede huwag niyo munang kunin sa akin ang anak ko. Parang awa niyo na. Yasmin, ano nangyari siya kay Aling Mariana? Bakit kumakayak eh? Parang mahal na ba niya si Cecilia? Hindi ko alam eh. Hindi ko maintindihan. Alvin, ihatid muna si Lola sa bahay. Pahinga ka muna, Lola. O sige, iho. Pero balitaan mo ako sa development, ha? Opo, Lola. Sige. Sige, ingat ka. Sige po, ma'am. Sige, pare. Babalikan na ako. Mr. Altamonte. Doc, kamusta na po si Cecilia? Ang laki ng naging pagkukulang ko kay Cecilia, Esme. Hindi ko po kayo kukontrahin dyan, Aling Mariana. Kasi totoo po eh. Kung tratuhin niyo si Cecilia, parang hindi niyo siya anak. Anak ko siya. Alam ko namang mali yung mga ginagawa ko eh. Nangingibabaw lang talaga yung galit ko sa ama niya. Pero nung nabalitaan ko sa inyo na may nangyari sa kanya, parang tinukot yung puso ko. Doon ko naramdaman na hindi ko pala kaya kapag nawala si Cecilia. Esme, magbabago ako. Paglabas dito sa ospital, aalagaan ko si Cecilia. Mamahalin ko siya. Napangako ko yun. Aling Mariana, lumabas na ko yung doktor. Kausap po siya ni Carlos Miguel ngayon. Ano sabi ng doktor? Tapos na ko yung operasyon. Kung ganun, pwede na natin siya makita. Pwede na ho. Pero sandali lang ho. Halika na. Carlos Miguel. Mariana, ihandaan niyo lang po yung sarili niyo, ha? Bakit? Hello, Shane. Kasama mo ba si Olga? No. Would you know kung nasan siya? Kanina ko pa tinatawagan eh. Cannot be reached ang phone niya. Maybe she's with Alice. Tinawagan ko na sila. Hindi rin daw nila alam kung nasan si Olga. Or maybe she went clubbing. You know, she's trying to forget na in-Indian siya ni Carlos Miguel. Shane, may itatanong ako sa'yo. Ikaw ba nagsabi kay Carlos Miguel na hindi pwede si Olga? Of course not. Ate Consuelo, I will not do that to my friend. Okay, sige. Pwede bang i-text mo ko or
tawagan mo ako kapag nakausap mo na si Olga. Pakisabi sa kanya na I'm getting worried. Okay, sure. No problem. No way, Jose. What do you think of me? Stupid. Wait. I'm so sorry, hindi pa siya pwedeng hawakan. She's still prone to infection. Almost 90% of her face suffered third-degree burns. Hindi yan ang anak ko. Hindi siya si Cecilia. Nagkamali ka lang, Carlos Miguel. Dok, di ba pwede namang magkamali? Hindi siya anak ko. Ay, Mariana. Si Cecilia po yan. Mag-isa lang siya nung iniwan ko siya sa rest house. Hindi po pwedeng ipagkamali sa iba. Ito ho. Ito ho yung singsing na binigay ko sa kanya nung nag-propose po ako. Tinanggal ho ng nurse nung dinala siya sa ER. Si Cecilia nga po yan. Are you sure, Raul? Okay, sige. Ma'am, ano pong nangyari? Hindi rin daw niya alam kung nasan si Olga. Ma'am, mag-report na kaya tayo sa pulis. Esmeralda. Wasak na wasak ang mukha ni Cecilia. Hindi ko siya nakilala. Wala na mukha ang anak ko. Ganda-ganda pa naman ang best friend ko. Tapos ganun lang nangyari. Kahit anong mangyari, kahit anong itsura ni Cecilia, mahal ko pa rin siya. Bilang kaibigan. Mahal ko siya bilang kaibigan. Aling Mariana, huwag kayong mag-alala. Papaayos rin po natin yung mukha ni Cecilia. Through plastic surgery naman ho. Sa tingin ko po, may babalik rin po natin yung dating mukha ni Cecilia. Kapatid ko yan, si Olga Villavicer. Ilang araw na ba nawawalang kapatid ninyo? Kahapon pa. May 24 oras na po bang nawawala? Hindi ho natin kasi may tuturing na missing yung isang tao pag wala pa ako sa 24 oras. Teka, anong gusto niyong gawin ko? Tumunga nga hanggang umabot ng 24 oras bago ko i-report na nawawala ang kapatid ko? Baka naman po sa kaibigan lang. Wala po talaga eh. Tinawagan na po namin lahat. Baka naman naglayas. Hindi!
Ma'am, huwag niyo naman po akong sisigawan. Ate Consuelo, relax. Relax. Sorry. Nag-aalala lang talaga ako sa kapatid ko eh. Sige imbestigahan namin ito. Mabuti na rin po siguro kung tumawag kayo sa ospital. Baka ho na-aksidente lang at dinala sa emergency room. Inaayos ko na yung transfer ni Cecilia sa isang ospital sa Maynila. Mas makakabuti sa kanya doon dahil mas maganda ang mga pasilidad doon. Okay po, Doc. Basta kung ano yung mas makakabuti po para kay Cecilia, we'll do it. Okay, Mr. Altamonte. Ayusin ko na po. Cecilia? Cecilia? Carlos, again. Cecilia, we're gonna transfer you to a better hospital. Maayos ka nila doon. I promise. Maayos ka nila. Cecilia. Cecilia? Bakit ako tinatawag ni Carlos Miguel na Cecilia? Ay, akin na yung laruan ko! Akin na yung kuya! Bigay mo sa akin yung laruan ko! Akin yan eh! Tama. Kuya, may babae! Ha? Ay no! Maghanap tayo ng manghihinga natin ng tulong. Ayun, si Kuya Carding, bilis! Kuya Carding! Kuya Carding! May babae doon! Kuya Carding! May babae po doon, oh! May babae po doon! Babae? Opo! Saan? Doon po! Oo! Bilis! Halika na! Buhay pa. Inay! Inay! Oh, anak! Sino yan? Hindi ko kilala. Ha? Nakita ng mga bata sa dalang pasigan. Inanod yata. Dali, ipasok natin sa loob. Ako na dito sa paanan. Ay, dali!
Cecilia. I'm so happy you're awake. Akala ko hindi ka na talaga magigising. Nung inaantay kitang magising, kung ano-ano na lang naiisip ko. Halos masiraan ako ng ulo. Kasi I thought the worst. Hindi ako si Cecilia. No. It's okay, stop. Ano masakit yung ano? Ikaw si Cecilia. Ikaw si Cecilia. Ikaw yung pakakasalan ko. Don't you remember? Anong nangyari? Bakit? Wala na nararamdaman ko. Ano yan? Cecilia. Ano yan? Ito. Cecilia, na-aksidente ka. Dinala kita sa rest house namin. We're gonna get married. It was gonna be a simple wedding. Umalis lang ako to get some food. And that was my biggest mistake. Nainiwan kita. Cecilia, I'm so sorry. Bumalik ako. At biglang sumabog na lang yung bahay. Bumalik ako sa rest house. Hinahanap kita. Pero, I was too late. Cecilia, tell me what happened. I need to know what happened. Ano nangyari dun sa rest house? Sino? Sino ang gumawa nito? Cecilia. Gusto mo bang ipaliwanag ko sa'yo kung anong gagawin ko sa'yo? Yung LPG binuksan ko. Nakikita mo yung bumbilya sa taas. Pag may nagbukas ng switch, malamang magsaspark. Eh, ang problema, punong-puno ng LPG yung buong kwarto, hindi ba? Kaya, boom! Mukha namang hindi malalim ang sugat eh. Magpainit ka ng tubig. Bilisan mo. Bibihisan ko. Ah!
Nurse, sige na. Kumuha ka ng salamin. Pakibilisan, please. Dok. Teka lang. Cecilia, please. Cecilia. Paano isasama si Cecilia sa social functions natin with her ruined face? I love you. Hindi magbabago yun. Parang pinipika yung puso ko kapag narinig ko sumisigaw siya sa sakit eh. Ano ulit pangalan mo? Hindi ko alam eh. Eh, hanggat nandito siya sa atin, yun daw muna itatawag ko sa kanya. Para talaga siya si... Hindi yan ang nobya mong nalunod. Hawakan, kita kilala. Hindi mo kailangang ituloy ang kasal, Carlos Miguel. Si Cecilia Fulgencio ang pakakasalan ko. And she will be my wife. Di ba umpisa pa lang naman sinabi niya na hindi na siya si Cecilia? Ay nga yun, baka may hindi yan si Cecilia. Sa puso